Dumating ang mga bida sa Mahogany Town at handa na si Ash para sa kanyang gym match. Gayunpaman, wala silang makitang tao sa loob ng gym. Isang matandang babae ang bumati sa kanila na nagpakilala bilang si Sheila. Iniulat niya na ang gym leader na si Price ay nagme-meditate sa ilalim ng talon tuwing umaga. Nagpasya si Sheila na dalhin sila sa talon na iyon. Natuwa ang mga bida, pero bigla nilang napansing nasa malayo na agad ang matanda. Narinig ito ng Team Rocket at nagpa siyang sumunod sa kanila. Habang si Sheila ay nagagawa pang tumakbo at tumalon-talon, ang mga bida ay halos bumagsak na sa pagod at sakit ng katawan. Itinuro ni Sheila ang matandang lalaki sa isang talon na walang iba kundi si Price. Naalala ni Ash na nakatagpo na niya ito noong protektahan sila ng dugong nito mula sa pulang Gyarados at pagkatapos ay pinagalitan sila. Nagulat ang mga bida na siya pala ang gym leader pero determinado si Ash na makakuha ng laban sa kanya. Nahirapan din ang Team Rocket sa pagsunod kina Sheila at sa mga bida. Ipinakilala ni Sheila si Ash kay Price na napansing nasa labas pa rin ng Pokeball si Pikachu. Sinabi ni Ash na kaibigan niya si Pikachu, kaya pinagalitan siya ni Price dahil sa pakikipagkaibigan sa isang Pokemon. Sinabi ni Price na pagsasayang lang ng oras ang pakikipaglaban kay Ash. Para sa kanya, dapat ay matindi ang disiplina ng Pokemon at hindi dapat nagkakaroon ng emosyonal na ugnayan sa kanila dahil nagdudulot daw ito ng maling desisyon sa laban. Naniniwala naman si Ash na mali si Price dahil sa pamamagitan ng ugnayang iyon ay nailalabas ng trainer at ng Pokemon ang kanilang pinakalakas sa laban. Nagpa siya si Price na patunayan na mali si Ash, kaya inilabas niya ang kanyang dugong. Inilabas naman ni Ash si Phanpy, kampanteng handa na itong lumaban. Nagsimula si Phanpy sa pamamagitan ng rollout pero agad itong naging yelo dahil sa Ice Beam. Ibinalik ni Price ang dugong at binigyang diin na natalo si Ash dahil puso ang ginamit niya sa pakikipaglaban, sa halip na utak. Sinabi ni Price na ito na ang patunay na sasayangin lang ng gym battle ang kanilang oras. Sinundan ni Ash si Price pero binalaan siya ni Sheila na hindi ligtas na pumunta ng mag-isa sa kabundukan. Habang sinusubukang hanapin ni Ash si Price, nawala si Pikachu, gayon din ang Team Rocket. Gayunpaman, nang lumitaw si Jessie para bigkasin ang kanilang moto ay nakita niya si James at ganon din si Pikachu kay Ash. Binigkas ng Team Rocket ang kanilang buong moto, pagkatapos ay sumugod para kunin si Pikachu, pero natisod sila sa isang bato at bumagsak. Tumakbo sina Ash at Pikachu, pero huminto sila sa dulo ng isang bangin. Dumating si Price at gustong malaman kung sino ang nagtatangkang magnakaw ng Pokemon. Gusto pa rin ng Team Rocket si Pikachu, kaya pinagamit ni James si Weezing ng smoke screen. Susubukan sanang itakas ni Price si Ash, pero nabitak ang bato sa gilid ng bangin at nahulog silang dalawa. Inilabas ni Ash sina Totodile at Noctowl, binitbit ni Noctowl si Price, habang pinabagal naman ng water gun ni Totodile ang pagkahulog ni na Ash at Pikachu. Nawala ng malay ang Totodile dahil sa sobrang paggamit ng water gun. Habang tinitiyak ni Ash sa Totodile na magiging maayos ito, nag-aalangan namang bumaba ang Team Rocket. Dumating sina Misty, Brock, at Sheila at tinanong ang tungkol kina Ash at Price. Nagkanya-kanya na ng takbo ang Team Rocket, pero bago umalis si Meowth ay nasabi nito ang nangyari, kaya sumigaw sina Misty, Brock, at Sheila sa ibaba ng bangin para makuha ang atensyon ni na Ash at Price. Kahit malalim ang bangin, alam ni Sheila kung paano bumaba roon. Binigyan ni Price ang Totodile ng ilang mga halamang gamot. Medyo nandiri ang Totodile sa lasa, pero gumaling ito at naging masaya. Nagpasalamat si Ash kay Price na humanga naman sa kung paano hinarap ni Ash ang mapanganib na sitwasyon. Sinabi ni Ash na utang niya ito kina Noctowl at Totodile, at ang rason kung bakit nalaman niya agad ang gagawin ay dahil palagi silang naglalaro ng kanyang mga Pokemon. Sinabi ni Price na maaaring may katotohanan ng sinasabi ni Ash, pero iginiit na kailangan pa rin ng disiplina sa laban. Ikinwento ni Sheila kina Brock at Misty ang nakaraan. Dati raw mabuting trainer si Price, at ang ugnayan niya sa kanyang mga Pokemon ay parang pamilya. Subalit, nagsimula siyang magsanay ng mga ice Pokemon nang may matinding disiplina at malamig na puso, kaya tinawag siyang Icy Price. Masayang dinampot ni Sheila ang lubid at tumalon pababa sa bangin. Napansin ni Price ang isang tunnel na lumitaw noong gumamit ng water gun si Totodile sa lupa. May napansing bagay si Pikachu na agad namang nakilala ni Price. Ito pala ang bracelet ng kanyang Piloswine. Isinalaysay ni na Sheila at Price ang kanyang kwento, katulad din siya ni Ash noon na may malalim na ugnayan sa kanyang Pokemon. Sila ng kanyang Piloswine ay isang mahusay na tambalan at marami silang natalong trainer. Nakalaban nila ang isang Magmar at handa naman itong labanan ng Piloswine. Gumamit ang Piloswine ng takedown pero napuruhan ito ng flamethrower. Gumamit pa ang Magmar ng Fire Blast kaya humarang na si Price para protektahan ang Piloswine. Parehong nagkaroon ng mga marka ng paso sina Price at ang kanyang Piloswine. Humingi ng paumanhin si Price sa Piloswine pero umalis ito.
Akala ni Price ay iniwan na siya ni Piloswine, kaya naman gumuho ang kanyang mundo. Inamin ni Price na doon siya nagsimulang tumigil sa pakikipagkaibigan sa mga Pokemon, kaya siya tinawag sa kanyang palayaw na Icy Price. Nagpatuloy sina Ash at Price sa loob ng Ice Tunnel hanggang sa makarating sila sa isang icy cave. Doon, may napansin silang isang bagay na nakakulong sa yelo. Nilapitan ito ni Ash at Price at nakitang ito pala ang Piloswine ni Price na umalis noon. Napansin ni Ash ang ilang mga halamang gamot at doon na nila nalaman na umalis pala ang Piloswine para kumuha ng gamot para sa paso ni Price, pero nahulog ito sa bangin. Nang malaman ni Price ang katotohanan ay humingi siya ng tawad sa Piloswine. Inilabas ni Ash si Cyndaquil at pinagamit ng flamethrower para tunawin ang yelo. Pagkatapos ay kinuryente naman ni Pikachu ang Piloswine hanggang sa magising ito. Naalala ng Piloswine si Price na napagtantong tunay ngang walang katapusan ang pagkakaibigan at niyakap ang kanyang Pokemon. Nanghihina pa ang Piloswine, kaya inutusan ito ni Price na magpahinga, na nagpabalik naman ang lakas nito. Lumabas sina Ash at Price sa kuweba at ipinakita ang Piloswine kina Misty, Brock, at Sheila. Bumaba ang Team Rocket at inilabas sina Weezing at Arbok. Sinabi ni Price na hindi siya papayag na manakaw si Pikachu dahil ito ang nagpabalik ng buhay ng kanyang Piloswine. Tinalo ng Piloswine si Arbok gamit ang takedown, at pagkatapos ay gumamit naman ito ng Fury attack kay Weezing. Dahil sa blizzard ng Piloswine, naging yelo sina Arbok at Weezing, habang ang Thunderbolt naman ni Pikachu ang nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Pagkatapos nun, hiniling ni Ash kay Price ang isang gym battle. Tumanggi pa rin si Price, pero pinayuhan nito si Ash na magpahinga na lang muna dahil bukas na lang niya ito kakalabanin. Binati ni na Misty at Brock ng good luck si Ash, na sobrang nasasabik nang makuha ang kanyang ika-7 badge. Handa na sina Ash at Pikachu para sa kanilang gym battle. Tinanong ni na Misty at Brock si Ash kung ano ang gagamitin niyang estratehiya. Sinabi ni Ash na gagamitin niya si Cyndaquil dahil may kalamangan ito laban sa mga ice Pokemon. Alam yun ni Misty, pero binalaan niya si Ash na mahusay ang pagkakasanay sa dugong at Piloswine. Sinabi ni Ash na mayroon siyang perpektong plano ng pag-atake, pero nang tanungin ni Misty kung ano ang planong ito, walang nasagot si Ash dahil hindi pa pala niya ito napaplano ng detalyado. Binisita ni Sheila si Price na inaalagaan si Piloswine matapos itong magyelo ng maraming taon. Inamin ni Price na noong nakulong ang Piloswine sa yelo, nakulong rin ang kanyang passion sa yelo. Binisita ng mga bida si Price at sinabi ni Ash na narito na siya para sa Glacier Badge. Dahil handa na si Ash, pumasok na ang lahat sa gym. Nagulat ang Team Rocket na si Price pala ang gym leader. Sinabi ni James na gumamit sana siya ng ibang estratehiya kung alam lang niya yun, pagkatapos ay nagpa siya silang pumasok ng palihim sa gym. Sumilip si Meowth sa gate at nakita ang maraming ice Pokemon. Nagpa siya silang nakawin ng lahat ng ito para pagkakitaan. Ipinakita ni Price sa mga bida ang battlefield na gawa sa yelo. Naniniwala si Brock na kailangang mag-focus ni Ash sa pool na nasa gitna dahil maaari itong maging susi sa pagkapanalo. Maglalabas na sana ng Pokemon si Ash pero pinigilan siya ni Brock dahil wala pang referee. Gayunpaman, lumitaw si Sheila at ipinaliwanag na siya ang sertipikadong gym referee. Nilinaw ni Sheila na 2 Pokemon ang gagamitin para sa labanang ito. Nagsimula si Price gamit ang dugong na agad sumisid sa pool. Inilabas ni Ash si Cyndaquil kaya nakita ni Price na madaling hulaan ang galaw nito. Nagsimula si Cyndaquil gamit ang flamethrower. Ngunit sumisid ang dugong para umiwas at gumanti ng ice beam. Sinubukang umiwas ni Cyndaquil pero nadulas ito sa yelo at naging yelo dahil sa ice beam. Gumamit ang dugong ng Aurora Beam pero pinagliyab ni Cyndaquil ang kanyang likod para matunaw ang yelo at makaiwas. Sinabi ni Ash kay Price na nagsisimula pa lang ang laban. Gumamit ang dugong ng Aurora Beam pero sumablay ito. Nag-flamethrower si Cyndaquil pero muling sumisid ang dugong sa pool. Gumamit si Cyndaquil ng quick attack para sumisid din sa ilalim ng tubig. Naisip ni Price na nabigo ang estratehiya ni Ash, kaya inutusan niyang mag-headbutt ang dugong. Ganun pa man, gumamit si Cyndaquil ng Swift para patalsikin ang dugong palabas ng tubig. Gamit ang flamethrower, naitulak ni Cyndaquil ang dugong sa isang malaking tipak ng yelo at natalo niya ito. Ibinalik ni Price ang dugong at napagtanto na naging epektibo ang mga atake dahil sa ugnayan ni na Cyndaquil at Ash. Bilang kanyang pangalawang Pokemon, inilabas ni Price ang Piloswine. Alam ni Ash na makakalaban niya ang Piloswine at binalaan ng Cyndaquil na maghanda. Huhulihin na sana ng Team Rocket ang mga Pokemon ni Price. Pero naisip ni Jessie na dapat nilang hulihin ang mga ito para sa kanilang sarili, kahit man lang ang mga gusto nila. Sinabi niyang dapat silang magbukas ng isang ice cream shop at palaguin ito. Dagdag pa niya, sa sandaling makita ng boss ang kanilang tagumpay, tiyak na itataas nito ang kanilang posisyon.
Susubukan na sanang manghuli ni Meowth pero nadulas siya at nabangga ang isang seal. Nagising ang seal at galit na galit ito, pati na ang iba pang mga Pokemon na nandoon. Humingi ng paumanhin si Meowth at inosenteng sinabi na kamukha ng galit na seal si Jessie tuwing umaga. Nagulat si Jessie sa sinabi ni Meowth pero idiniin ni James na ganoon nga ang mukha ni Jessie bago makainom ng kape. Paglabas ni Wobbuffet, tuluyan ang nagalit ang mga ice Pokemon at ginamitan ng Team Rocket ng Ice Beam. Sa battlefield, sinabi ni Brock na mahihirapan din ang Piloswine na lumangoy gaya ni Cyndaquil. Gagamit sana ng flamethrower si Cyndaquil, pero pinigilan ito ng blizzard ng Piloswine. Dahil sa blizzard, lumabo ang paningin sa paligid, kaya natalo ng Piloswine si Cyndaquil bago pa man makapag-react si Ash. Nagtaka ang mga bida kung paano nakatawid ang Piloswine sa pool, at nakita nilang nagyelo na pala ang tubig nito. Ibinalik ni Ash si Cyndaquil at inilabas si Pikachu. Sinabi ni Pryce sa Piloswine na kalimutan muna nito na iniligtas ni Ash ang buhay nito. Nagsimula si Pikachu gamit ang agility para iwasan ang fury attack ng Piloswine. Gagamit sana si Pikachu ng Thunderbolt pero nadulas ito sa yelo. Tumakbo si Pikachu pero patuloy itong nadudulas. Umatake ang Piloswine kaya naman pilit na umiwas si Pikachu bago patamaan. Gumamit ng blizzard ang Piloswine kaya nag-thunder si Pikachu. Gayunpaman, napatigil lang nito ang pag-blizzard ng Piloswine. Napansin ni Ash ang mga tipak ng yelo sa paligid at naisip na pwede niya itong gamitin bilang kalamangan. Susugod na ang Piloswine, kaya nag-agility si Pikachu. Inisip ni Pryce na dapat ay alam na ngayon ni Ash na hindi makakatulong ang bilis dito, kaya inutusan niya ang Piloswine na muling mag-blizzard. Naiwasan ito ni Pikachu at nakapunta sa ilalim ng Piloswine. Nagpadulas si Pikachu sa pagitan ng mga yelo, kaya nabigo ang Piloswine na tamaan ito ng blizzard. Nang muling mag-blizzard ang Piloswine, pumunta si Pikachu sa ilalim nito at gumamit ng thunder, na nagdulot ng malaking pinsala sa Piloswine. Nagpahinga ang Piloswine, kaya nag-quick attack si Pikachu. Ganun pa man, nakabawi agad ang Piloswine at pininsala si Pikachu gamit ang Fury Attack at Takedown. Kahit ganoon, gusto pa ring ituloy ni Pikachu ang laban. Inamin ni Pryce na si Ash ay isang matapang na trainer, pero ang isang matalinong trainer ay dapat marunong tumanggap ng pagkatalo. Nag-quick attack si Pikachu at nag-fury attack naman ang Piloswine. Nang makalapit, gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero hindi tinabla ng Piloswine. Gumamit ng takedown ng Piloswine pero tumalon lang si Pikachu sa mukha nito at kinuryente ito. Nabitak ang yelo at nahulog ang Piloswine sa pool, kaya nag-Thunderbolt si Pikachu. Kahit nabasa at nakuryente, ipinagpag lang ng Piloswine ang atake. Nag-fury attack ang Piloswine at tinamaan si Pikachu na gumanti naman gamit ang Thunder. Pagod na si Pikachu pero tumayo pa rin ito para ipagpatuloy ang laban. Gayunpaman, biglang naghagis ng tuwalya si Pryce na nangangahulog ang sumusuko na sila ng kanyang Piloswine kaya nanalo si Ash. Sinabi ni Pryce na ibinigay na ng Piloswine ang lahat at tama na yun para sa araw na ito. Sinabi ni Brock at Misty na may mga pagkakataon talaga na kailangan ng sumuko kung wala nang silbing ipagpatuloy pa ang laban dahil naipakita na ng magkabilang panig ang kanilang galing. Iniabot ni Pryce kay Ash ang Glacier Badge. Hindi natutuwa si Ash at sinabing hindi naman talaga siya nanalo sa laban, pero sinabi ni Pryce na humanga siya sa kanyang mga estratehiya at atake, kaya dapat niyang tanggapin ang badge. Natuwa na si Ash at ipinagmalaki ang kanyang Glacier Badge. I got a glacier badge! Pikachu! Sinabi ni Brock na ang huling gym ay nasa Blackthorn City, habang ipinaalala naman ni Misty na iyon na ang kanyang huling badge. Sinabi ni Pryce kay Ash na pareho silang natuto kung gaano kahalaga ang pagkakaibigan ng mga Pokemon at tao. Nagkamayan sina Ash at Pryce, at pagkatapos ay umalis na ang mga bida patungong Blackthorn City. Samantala, nagtatalo ang Team Rocket habang nakakulong pa rin sa yelo.